Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung regarding sa MP Regen. Kung ilan ba yung kailangan bawat skill since nire-request nyo to. Pangalawa, ano ba yung magandang i-hoard na item sa darating na Tuesday? Possible na maging events na naman. At pangatlo, malapit na ba ako mag-third advance? Yan, pangaraniwan na tinatanong nyo sa akin during live. So pag-usapan muna natin yung regarding sa skill. So kailangan natin sa computation yung mana regen per seconds. Kung alam nyo lang na every 10 seconds, nagkakaroon tayo ng MP. So, depende yan sa inyong MP regen. So, makikita nyo siya dito. Ayan. MP regen. Nakinuha ko lang naman yan sa collection. Mas marami sa collection guys, pati sa gear. At including nyo syempre yung mga slot effect. So, meron kayo dito na monster yan. May MP regen dito. So, kunin nyo lahat ng klase ng MP regen. Depende kung ilan skill yung gagamitin nyo. So sa akin, 6 na skill kung ikaw ay twin sword. Kung gagamitin mo lahat ng 6 na skill na to, excluding yung extermination, kailangan mo at least 109 MP regen. Pero kung kasama yung yung extermination, kailangan nyo at least 140. Paano na-compute yun mga bossing? Ito na. So mana regen per second, divide nyo sa skill cooldown times MP cost. So ngayon, mag-sample tayo ng skill letter K. Halimbawa, itong sudden strike. So gaya na sabi ko kanina, mana regen per second is 10 seconds. Divide natin sa skill cooldown na 18 times MP cost na 54. So ang magiging sagot mo dyan is 0.5555 times 54 equals 30. So yun, 30 MP regen ang kailangan nyo dito. So bawat skill, computing nyo na lang, tapos i-add nyo. I-separate nyo ng computation. Hindi kasi gagana yan ng pag-a-add nyo lahat ng regen, tapos cooldown. So ang gawin nyo, ibukod-bukod nyo ng computation bawat skill. Tapos saka nyo lang i-add para makuha nyo yung total MP regen para sa inyong character. Okay? So, yung i-hoard nating item, sa ngayon guys which is yung magiging demand, ganun pa rin, sa awakening pa rin. Kasi since hindi pa naman siya lumalabas, nag-hoard pa rin ako ng weighing scale. Yun na yung weighing scale ko, halos magsa 700 na. Golden carving knife, wala pa akong stock nito kasi nga medyo mahal pa yung presyo. Hintayin natin mag-dos yan. Tapos, syempre, seal of advancement, merong konting pagtaas kung maraming mag-port advance. Kasi sa tingin ko, baka yun sa November 12 na, no? Tapos, syempre, alluvial, tuwing tumataas naman talaga to eh. Depende na lang sa'yo kung paano mo siya i-hoard. Tumataas yan, tuwing bidding, lalo na ngayong Sabado, no? Makapag-hoard na nga nito. Lalo ngayong Sabado, ang ibibid na ata yung sa gitna. Diba? Ito na yung ibibid nila eh. Kung iisipin mo, sa ibang nakapag-bid dito sila ng mga 2 billion or 5 billion, dito kaya sa Pogdom. Baka umabot ng 10 billion yung bidding doon. Okay, so pwede ka na mag-hoard yan, alluvial. Pangalawa, yung weighing scale, carving knife. Yung Pro Center kasi, tsaka yung Morion, token kasi, kaya hindi ko masasabi na magiging demand siya. Okay, so yun lang naman i-hoard ko. Tapos, syempre, yung old aircraft pa rin, para sa upcoming Transcend. Tapos, source of growth pa rin. Stick tayo dyan kasi may port class advance baka related din yung source of growth. Okay? So, yung regarding naman sa tanong nyo, malapit na ba mag-third advance? Siyempre, malapit na mga bossing. Ayan, kung titingin yung material natin, ayan. Kompleto na tayo sa seal of advancement. HSO1 na lang. Morion, konti na lang to. Since may mga daily login at itong gold coins, malapit na yan. Kasi may makukuha tayo dito. Binili ko to, solid to guys So, naka 6M ako kanina dito pagbukas. 6M plus 5M, 11M agad. Sa halagang 800 dias. So, solid na yan mga boss. May natitira pang 80, another 6M yan. Baka pumalo pa yan ng 17 mil. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Paalam.